mahirap pigilin ang taong bayan na nagugutom at naghihirap na tumanggap ng ayuda, no? Kasi sabi nga ni former President Erap Estrada, an empty stomach knows no law, no? Pag wala nang laman yung bituka, ano, gutom na, wala nang alam na batas yan. So pabayaan lang natin silang hindi magutom, tanggapin nila yung mga ayuda, kung ano mang ibibigay sa kanila, pero yung nasa konsyensya pa rin nila ang dapat masunod, no? Hindi naman porke binigyan ka ng ayuda o naman tulong, dapat ibigay mo na yung sagradong boto mo sa kanila, no? Sir, yung performance ng kasalukuyang administrasyon, malaki ba itong epekto sa paghatak, sa possible paghatak pababa sa botong maaaring makuha ng kanilang magiging pambato? Kasi pag sinabing performance, ang number one dyan yung gut issues, no? Yung presyo ng pamasahe. Kasi araw-araw sumasakay ka sa MRT, LRT, sumasakay ka sa bus, sa jeep, sa taxi, no? O kung may sarili kang sasakyan, bumibili ka ng gasolina at dumadaan ka sa mga tollways, no? Na napakamahal ng presyo ng mga toll fees, no? At yung bigas, kailan lang naman, kung kailan election season na, at saka lang naging 20 pesos, nanatiling mahal ang bigas all throughout, no? At marami pa, mga dilata, mga LPG, kuryente, no? Tayo na yata pinakamahal na kuryente sa buong mundo, no? Tubig. Isa tayo sa pinakamataas ang presyo ng tubig sa buong mundo. At sabi ng United Nations, dapat hindi lalagpas sa 3% ng monthly income ng isang tao yung ibabayad niya sa tubig. Pero sa Pilipinas, lumalagpas po, no? Nababiolate natin yung United Nations. So mahal ang tubig dito, mahal ang kuryente, LPG, kerosene, gasoline, diesel, mahal ang pamasahe, lahat mahal, no? Pati nga kukuha ka ng passport, napakamahal. Sa ibang bansa mo, libre passport kasi karapatan mo yan bilang isang citizen. Dito, napakamahal ng passport at napakahirap pa kumuha, no? NBI clearance, mahal, lahat gastos bawat kilos mo. May kaakibat na gastos. So, yung gut issues ang palagay kong nakababa sa rating nitong mga kandidato ng administrasyon. At meron pa diyan yung na-involved, tandaan natin dun sa alleged corruption diyan sa Department of Tourism. At isosoli daw nila yung pera, pero wala na tayong nabalita kung naisoli nga yung pera o hindi, no? Pero sa graft and corruption, kahit naisoli mo yung pera, dapat makulong ka pa rin, no? Pero parang may impunity, no? Parang walang pananagutan, walang accountability. At yung issue ng political dynasty, no? ay napapansin din ng mga tao, no? Kasi magiging tatlo yung mga senador na pare-pareho ang apelyido, medyo hindi maganda sa panlasa, no? It leaves a bad taste in the mouth. Ika nga, kasi makikita sa buong mundo na merong impunity rito, merong violation sa Constitution, pero baliwala ang Constitution, the highest law of the land, no? Magiging tatlo yung magkakapareho ang apelyido pag nagkataon diyan sa Senado. So merong impunity or outward blatant violation of the Constitution, which is the highest law of the land. Opo, dito naman po sa laging paulit-ulit na paalala ni Vice President Sara Duterte sa taong bayan, sa mga botante na huwag ipagbili ang boto, and at the same time na itinuturing niya na pagbili ng boto itong pagbibigay ng mga ayuda na talagang ito yung pinagtuunan ng pansin.
ng kasalukuyang gobyerno, particularly dyan po sa Kongreso po natin na Prof. Tingin niyo po kung talagang gagampanan ito ng taong bayan at hindi magpapauto at walang kikilalaning utang na loob sa mga politiko na nangunguna sa pagbibigay ng ayuda, do you think magkakaroon tayo ng talagang boses ng taong bayan talaga ang mahahalal sa darating na halalan? Well, alam po ninyo, yung binanggit kong gut issues, malabo po na, sabihin na natin yung totoo, malabo na hindi sila tatanggap ng taong bayan ng kung ano mang ibibigay sa kanila, pera man o in kind, pero ang magandang formula diyan yung ginamit ni former Senator Eddie Larde nung habang tumatakbo pa lang siyang konsehal hanggang sa tumatakbo siyang senador, tuwing tumatakbo siya, laging sinasabi niya, ang pera sa bulsa, ilarde sa balota. So, ganyan dapat, pabayaan nating tanggapin ng taong bayan yung kanilang mga pangangailangan. Kasi taxpayers money naman yan, galing din yan sa taong bayan. Lahat ng bibilin mo, meron 12% value added tax. Hindi ka naman makakataka sa 12% value added tax kasi lahat ng binibili natin, automatic yan, may patong na 12% na napupunta sa gobyerno. At yan yung pinantutulong sa tao. So, sa tingin ko walang masama na tanggapin yung sarili mong pera, Binayad mong tax, ibabalik sa'yo. Ikaw naman talaga may-ari niyan, edi tanggapin mo, pero wag kang magkaroon ng utang na loob kasi pera mo yan, Yan yung value added tax na binabayaran mo, hindi mo napapansin na tuwing meron kang binibili kahit ano, everything that you buy may 12% value added tax, So, okay, tanggapin yung pera o anumang tulong sapagkat talagang naghihirap ang sambayanan ngayon, pero iboto pa rin yung nararapat, Hindi naman porke binayaran ka nabili na yung kaluluwa mo o nabili na yung boto mo, secret balloting naman tayo, hindi naman nila malalaman kung sinong binoto mo Iboto mo yung naaayon sa iyong konsyensya, Yun nga yung ganda ng formula ni former Senator Eddie Larde, tumatakbo pa lang siyang konsehal hanggang sa tumatakbo na siyang senador, lagi niyang ginagamit yung slogan na ang pera sa bulsa, ilarde sa balota. So kaya siya laging nananalo, Kasi mahirap pigilin ang taong bayan na nagugutom at naghihirap na tumanggap ng ayuda, Kasi sabi nga ni former President Erap Estrada, an empty stomach knows no law. Pag wala nang laman yung bituka, gutom na, wala nang alam na batas yan. So, pabayaan lang natin silang hindi magutom, tanggapin nila yung mga ayuda, kung ano mang ibibigay sa kanila, pero yung nasa konsyensya pa rin nila ang dapat masunod, hindi naman porke binigyan ka ng ayuda o naman tulong, dapat ibigay mo na yung sagradong boto mo sa kanila, Sagradong boto nga tawag diyan So dapat yan hindi apektado, Kahit tumanggap ka ng pera, isulat mo pa rin ang iyong mga talagang nagugustuhan sa balota.